Ngayon, ang question is, mapapalitan ba yung work ko? No? Safe ba yung aking trabaho? Kung ang trabaho mo redundant lang, paulit-ulit, araw-araw, ganun din ang ginagawa mo, mag-isip-isip ka na. Kasi yes, kaya kang palitan ng artificial intelligence. Good morning guys! Welcome back to the channel. So, today is a very beautiful day kasi first time nag-snow dito sa area namin dito sa may Surrey, Vancouver guys. No, March na po. So medyo patapos na ang winter, no. So kung napapanood nyo naman sa ibang mga provinces dito sa Canada, talaga meron ng snow, mga nag-start pa lang mga October, November pa nga lang. Meron na yung iba, 'di ba? Pero dito sa lugar namin, ganyan guys. Hindi po masyado or napakadalang na mag-snow. Snowing. Dito tayo sa office guys. Pasok na tayo. Let's go. First time mag-snow dito sa Surrey, Vancouver guys. Bibili muna tayo ng kape guys. Siyempre, breakfast muna tayo. Dito sa snowy morning dito sa Vancouver. Lamig. Kailangan talaga natin ng kape. Yan o. May snow na. Order na tayo ng breakfast. Grabe oh. Ngayon ko na lang ulit nakita na mayroong puti sa daan dito sa area namin. Sarap magkape oh. Kape and snow. A few inches later. Yun. Tapos na po ang snow dito sa Vancouver. Ganon-ganon lang. Tunaw na po ang yellow or ang snow. Nakakatuwa na makita, no? Na nag-snow kahit papano dito sa Vancouver. Nakakamiss din pala, no? Nakakamiss din pala ang snow. Sabi nga nila hindi lahat po merong gusto sa snow na yan. Tapos na naman ang trabaho guys, no? Natapos na naman natin ang ating trabaho for today. So thank you Lord. Ngayon, naghihintay tayo sa uwian ng mga anak ko. So bago yan, magkwekwentuhan na naman tayo syempre tungkol pa rin sa trabaho, no? Ngayon guys, na napaka pinag-uusapan ang artificial intelligence or AI, no? Marami ang takot, no? Kasi nga nag-iisip sila kung papalitan na ba sila ng AI or safe ba yung kanilang trabaho. Sa totoo lang guys, hindi na to bago, no? Kasi natatandaan ko nito, ganito rin yung naging feeling nung maraming nagtatrabaho nung papasok pa lang ang information technology, no? Kasi ako natatandaan ko noon nung nag-thesis ako noon, sinabi sa amin ng prof namin, maghanap kayo ng company na merong manual, no? Meaning yung may human intervention talaga na pwede nyong i-automate yung trabaho nila para makasave sila ng time, makasave ng money, no? Ganon. So, nakahanap kami, guys, ng company noon, no? Natatandaan ko pa yun, sa may bandang recto pa yun, no? Nakahanap nga kami, tapos pinag-aralan namin yung system. Natatandaan ko noon, may mga tao doon na nagtatrabaho, no? I think 3 yata sila sa shift, no? Kasi ang business nila is yung sa mga sa mga school materials, no? So, syempre nag-i-inventory sila, mga ganun, no? So, talagang meron silang ledger, merong papel, ganyan, no? So, doon kami nag-start nung pinag-aaralan namin yung system, paano namin pagtatagpi-tagpiin yung mga system, no? Or yung process nila. Nakikita ko talaga hindi maganda yung tingin sa amin ng mga nagtatrabaho doon. So, nagkaroon ako ng chance na makipag-usap doon sa isang nagtatrabaho na ang sabi niya, ang feeling daw kasi nila is mawawalan sila ng trabaho once na automate yung ginagawa nila. Kasi nga, it's kinda redundant, no?
inexplain naman namin sa kanila na hindi naman yun ang talagang purpose ng information technology or yung pag-automate. Yun na ang tawag namin noon, no? Nung ino-automate namin yung mga sistema sa loob ng isang company, no? Hindi naman yun ang main na purpose talaga nun, no? Ang purpose nun, guys, is to eliminate yung mga possible errors, no? Kasi nga, syempre kapag tao ang gumagawa, prone tayo sa pagkakamali, no? Kahit nga yung minsan magka-copy paste ka na lang, no? Meron ka pang nami-miss na mga text or mga letters, ganyan. So anything with manual, prone talaga yan for mistake. So yan yung gustong i-address ng automation before. Hanggang ngayon naman, no? And syempre din, para mas makapag-focus pa yung mga existing employee sa mga mas makabuluhan na bagay. Isipin mo na araw-araw ganun lang yung work mo, na nagka-copy-paste ka or nag-i-inventory ka, di ba? So kung meron namang technology na pwedeng tumulong sa'yo na hindi lang yung inventory ang i-connect, pwede na rin i-connect sa sales, i-connect sa finance, yung mga ganyan, di ba? Mas nagiging systematic ngayon yung process sa loob ng isang kumpanya. So hindi na bago tong nafe-feel natin ngayon sa AI or sa artificial intelligence. Mas ano lang siya, mas advanced. So, ano ba ang AI, guys, no? Sa pagkakaintindi ko, ang AI, guys, is minimimic niya or ginagaya niya yung human behavior sa isang particular na task, no? Kung paano mag-isip, kung paano mag-decide ng isang human, ginagaya ng isang automated system, which is yung AI. Yun lang kasi, ang AI kasi, meron na rin siyang machine learning, no? Natututo yung AI or yung system based dun sa mga sinasagot natin sa kanya or yung binibigay natin na information sa kanya. Gawin pa nating mas shortcut, no? Sa loob ng AI, guys, halimbawa merong question, no? Sa isang question, guys, may mga series of answers yan. At yung sa mga series of answer na yon, may mga codes din doon na magsasanga-sanga based doon sa isasagot mo sa kanya. Right? So halimbawa, nasa system ka ng isang brand ng jacket, no? So halimbawa, ang question is, ano bang magandang jacket para sa winter, no? So meron na siyang sets of answers, and based dun sa ibabato mo sa kanya, doon siya matututo ngayon sa'yo kung ano pa yung kailangan niyang ibigay sa'yo na information na makakatulong sa'yo based on your question. Ganon ka-sophisticated ang AI technology. Natututo na siya based dun sa input ng mga tao. So, hindi lang siya basta automated system before. So, mas na-enhance na siya ngayon. So, ngayon, ang question is, mapapalitan ba yung work ko? No? Safe ba yung aking trabaho? Well, ikaw lang makakasagot niyan, no? Kasi kailangan mong tanungin yung sarili mo ngayon at i-observe mo yung ginagawa mo sa trabaho mo. Kung ang trabaho mo redundant lang, paulit-ulit, araw-araw, ganun din ang ginagawa mo, mag-isip-isip ka na. Kasi yes, kaya kang palitan ng artificial intelligence. Halimbawa, guys, kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang broker company, so ang work mo everyday is mag-send ng mga link sa boss mo para sa mga possible na property na titignan at iba-buy and sell. Parang ganun lang, no? And then, ikaw din ang nagsiset ng meetings para dun sa mga owner ng mga property at magsiset ka ng meeting or call para sa boss mo para makapag-deal sila about that property. Kabahan ka na kasi kayang-kayang gawin ng AI yan, guys, no? Kasi nga, ang target talaga ng AI is to eliminate those redundant work, no? Para yung empleyado na yon makapag-focus pa siya sa ibang mga mas makabuluhan na bagay. Yan naman talaga ang target ng IT or ng information technology para makatulong talaga sa atin. So ngayon, on the same example na ikaw ay nagtatrabaho sa isang broker company, paano mo masasabi na hindi ka kayang palitan ng AI, no? Bukod doon sa sinabi ko kanina na nagsisend ka ng link, nag-set ka ng meeting, ganyan, pero ikaw mismo ang nakikipaghagil ka ng presyo, di ba? Tapos nakakapag-close ka ng deal, and based on your com skills, talagang may mga suki na kayo, parang ganon. At yung
yung rapport mo sa tao, magaling ka talagang bumasa ng mood ng tao at kaya mong i-posisyon yung sarili mo habang ikaw ay nakikipag-usap sa kanila at based doon sa skills mo na yon, nakakapagbenta ka ng property, no? Talagang ikaw ang hinahanap ng mga nagbebenta ng property because of your skills. Yung mga ganong skills, hindi kayang i-program yun. Hindi kayang palitan ng AI yun na kaya mong bumasa or you are so sensitive doon sa mga feelings nung kausap mo na kapag harapan mo na, no? The way kung paano ka magbasa ng reaction, no? So, nagagamit mo yon sa trabaho mo. Yung mga ganong skills, guys, hindi pa yan kayang palitan ng AI. Hindi ko na lang alam sa future, no? Pero yung mga ganong skills, ako po na nagtatrabaho sa IT, hindi ko alam kung paano mo gagawin yon, kung paano mo babasahin yung feelings or yung emotion ng isang tao pagkausap mo na. So, yan yung mga skills na dapat mong i-focus, no? Kapag na-realize mo na kung ano yung mga hindi kayang gawin ng AI, no? So, yun yung number one, guys. Kailangan mong maintindihan ano ba yung AI, para saan ba siya, paano siya nag-work. Kahit yung ano lang, yung simple lang, yung sinabi ko nga sa inyo kanina, no, kung paano nag-work ang AI. And because of that information, no, makakapag-focus ka na ngayon doon sa skills na meron ka at yun yung i-hone mo or yun yung ite-train mo pa na mas gumaling ka doon kung paano ka makipag-usap sa tao, no? Yun yung mga skills na kailangan mong mag-focus on para talagang ma-secure mo yung iyong trabaho. Ako, guys, naniniwala ako ang AI or anything about technology is there para tulungan tayo, no? Hindi yan dapat katakutan. Matakot ka talaga pag yung work mo, alam mo yon, parang ano na siya, no? Paulit-ulit na lang, hindi ka na natututo, parang ganun. Kasi kung copy-paste lang, send mo sa boss mo, set ka ng meeting sa Outlook, yung mga ganun, wala nang value, no? So, ang AI is there to help you para talagang, alam mo yon, makapag-focus ka naman doon sa mga bagay na mas importante. Yan. At ang sample pa na AI, guys, yung chatbot, di ba? Tayo noon, pag meron tayong issue sa isang product at nasa website tayo or sa cellphone at meron tayong hindi maintindihan sa product, ano ang tinitingnan natin? Customer support, di ba? Tapos hahanapin natin number, tawag tayo. Ngayon, guys, meron ng chatbot, di ba? Yung chatbot, guys, akala natin talaga nakikipag-usap tayo sa tao or nakikipag-chat tayo sa tao. Hindi po. That is part of that triage, no? So pag merong ka mga questions based dun sa ibabato mo, no? And based dun sa document or data na meron dun sa AI na yon, baka kaya na nang sagutin yung mga basic na questions mo. Halimbawa, meron bang size 11 na sapatos sa branch na to, no? Napakasimple nun kasi i-connect lang yung system na yon sa database kung saan man yan at kaya na niyang i-check. So, hindi mo na kailangan ng human intervention for that. And that is actually a cost saving sa company na yon. Kaya napaka-effective talaga ng AI. So, yung mga ganung bagay, guys, no? Yun lang, pag alam mo na yung information na yan, makakapag-focus ka na dun sa mga bagay na mas importante at mas talagang makakapag-secure ng trabaho mo rather than doing the same thing every day, no? Na wala ng value sa sarili mo or hindi ka na nag-i-improve. Diba? So, yun lang, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace, guys.